22. O, tingnan mo, naging Sabat. So, dito na yung totoo nga kalendaryo niya. Di pwede magagawa tayo ng iba dahil iba yung kalendaryo niya. Dito, New Moon to 1. O, tingnan mo, ang kalendaryo niya, hindi nag-umpisa ng 1. Sa iba ang bilang ng iba ang bilang ng buwan kay bilang sa ng linggo. Dahil dito, 1, New Moon. Dito, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, dito pala yun, okay. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Oh. So, ito ay 15, 16, 17, 18. Ito ay 14. Ito ay 13. Ito ay 12. Ito ay 11. Ito ay 10. Ito ay 9. So, 16. Ito yung mga first day. So, Sabat, ipadoble sa ano ang pagkuha. Nalaman ngayon pala. So, sa sunod na linggo, gano'n naman, 23. First day na naman, 24, 25, 26, 27, 28, 29. O, Sabat din pala ang 29. Sabat din ito. Itong 8 at saka 1. 8 at 1 ay mga banal na araw. New Moon, banal na araw. At ang 8 pala ay Sabat din. So dito natuklas ang kalendaryo ni Father nga nagtuntun kung ano ang tunay niya nga Sabat. Ito, hindi mo na ito mawili kontrahin. Nga nagsabat sila Moses kaya pinasabat niya. Kaya sabi nga niya, tingnan ko kung susunod sila sa aking Sabat. So inangkin niya nga ito yung Sabat niya. Hindi natin pwedeng kontrahin siya. At kontrahin mo dahil para may layo ka sa kanya. Dapat sumunod na tayo sa kanyang instruction. Instruction ito. Tingnan daw natin. Sabi niya, I will see if they will follow my instruction. I will see if they will follow my order, my law, or not. Ayun, hindi natin tuntun ito kay wala nga gumawa ng bracket. Hindi niya ginawa ng ganito kasi walang nakatuklas. Salamat sa dunong awa ni Padre na pinagtuklas na talaga sa atin upang malaman natin kung kailan ang Sabat. Ito may match natin ito sa kalendar ng Gregorian. Dahil mahanap natin yung New Moon. Hanap lang kayo ng New Moon. New Moon. Hanap lang doon kung anong pitsa. Doon mag-umpisa yung kanyang kalendar. 1. Pagdating sa 8, magsabat ka. Pagdating sa 15, magsabat ka. Pagdating sa 22, magsabat ka. Pagdating sa 29, magsabat ka. Yun lang po ang kaniyang mga sabat. Walang pangalan. So, malaman mo yan kung nung sa ating sunod no, kay taas ng oras. 34 minutes na. At ayaw ko nga ma-board kayo. Salamat. Sana naintindihan niyo na ito na pala yung kanyang Sabat. Ito yung kanyang kalendar. Okay. Andito na tayo patuloy sa na sabi natin nga i-match doon sa Gregorian calendar. Ito na yung Gregorian calendar January 2022. January 22. So ito ay updated. Oh, ito. Hanapin daw natin ang New Moon. Hanapin natin yung New Moon dahil New Moon nga nag-umpisa yung kay Father nga kalendaryo. So ang New Moon, ito, January 3, ang New Moon. January 3, New Moon. So yun ang umpisa sa kanyang kalendar. So hanapin natin ang January 3. Okay, here comes the January 3. So dito nag-auno si Father sa kanyang kalendar ha. Dahil tinunto na nga natin yung kanyang kalendar kay na may kalendar naman pala siya. Hindi lang natuklas at hindi lang talaga na nalaman ng buong mundo. Dahil wala nga nila madiscovery. Hindi nila abot. At hindi pa rin binigay ni Father. Salamat nga sa kaawa ni Father. Sa kaniyang tulong na talagang matuklas na siya. Dahil malapit na yung Kingdom of Heaven eh. Hindi ba sa nga ipagawa na. Nag-lapse na nga ang panahon. Dahil time na for the building program of the New Heaven na ito palang Sabat ay pinaka number 1 na doctrines, beliefs, and practices. One of the practices in the Kingdom of Heaven.
O paano tayo makapractice kung hindi niya i-reveal? So, kalooban na talaga niya na ipakita, ipaalam, ipahayag na, ipatuklas na, ipadiscover na sa atin. Salamat naman nga Pilipino ang pinapatuklas. Oo, pinakapulobi pa, pinakawalang kwentang tao. Gagamitin din pala niya yung mga walang kakwenta-kwentang tao tulad ko na makatuklas ng ganito. Ay talagang nagsikap ako na magiging kaibigan ko siya at malaman ko ang kanyang mga plano at ipagawa ngayong ating mga panahon dahil malapit na ang katapusan. Malapit na ang katapusan ng paghari ng sangkatauhan sa mundo sa pamahala ng tao sa mundo. Dahil darating yung kanyang kapamalanan, yung tinatawag na the kingdom of heaven here on earth. So ito natuklas na. Hanapin daw ang Newmon. O ito na yung January 2022. So updated tayo ha. Oo. January 3 ang Newmon. So dito January 3. So dito nagkuha ng 1 may numbering 1 pero 3 na sa kanila. O tingnan mo yung ka-difference. Ang diferensya sa kalendar ni Father at saka sa kalendar ng Gregorian ay 11 days difference per year. O ngayon, ang laking agwat na kay 2021. So, 2021 ka times 11 days. Di abot na ng 23,000 plus days. Kung convert natin sa year yun, di mga 60 years na ang agwat. O, malayo. Iba ang, mas una yung kay Father nga na dahil 300 lang kay Father. 354. Samantala yung ito Gregorian calendar is 365. 366 on leap year. So malaking agwat, 11 days difference per year. So bawat kung 3 taon, 33 years, 33 days na ang diferensya. Oh, so kakaiba talaga yung kanyang kalendar kaya nga di natin siya mahanap sa kanyang pagdating kung gamitin itong Gregorian calendar dahil mayroon kalendar siya at ang kalendar pa naman ng kanyang pagbalik ay hindi ginamit ang kalendaryo nga ganito may pizza. Ang ginamit nila yung mga kapanahunan ng mga kaharian. O nalaman natin yon na ang mga bansa pala nga kanyang ginamit, Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Greek Empire, Roman Empire, United Nations at saka yung tinatawag na Antikristo, yung 666. So, yan, salamat nga malaman natin yung kanyang i-match na natin dito yung kanyang kalendar nga ating napag-aralan sa unang vlog. At ito na ngayon, natuklas na natin, kaya i-match na natin kung paano ang diferensya. So dito, 1 na ang 3 niya, kay New Moon daw siya mag-umpisa. Saan malaman sa Bible ang New Moon talaga mag-umpisa ang kalendar niya? Kay lunar siya, hindi siya solar. Itong Gregorian, solar. Sa kanya, lunar, based on the moon. Doon po sa 1 Samuel chapter 20 verse 24 to 27, New Moon nag-umpisa. Okay, tandaan ninyo yung verses na yon. Oh. Ilang araw na kaya yung sa akin? Dito sa January 3 ay New Moon. So, 1 doon sa kay Father. 1. So, dito yung 1. So, sa January 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O di ba ang ito yung New Moon, ito yung Sabat. O yan, may ikes. Dito nagsabat. Sa January 10 para, first Sabat ng tinatawag na Adar. Adar na ngayon sa kay Father ha. Sa kanila, January. Sa kay Father naman, Adar. The 12th month. O dito pa yung pang 12th month of the year sa kalendaryo ni Father. Dahil iba nga ang kanyang mga Abib, ang first month, Abib, Iyar, Siban, Tamos, Ab, Ilol, Tisbe, Hisban, Kisleb, Tibet, Shibat, Adar. Okay, 12 month na yon. So, yun yung mga pangalan sa kanyang kalendar. So, kakaiba. Ngayon, nakaabot na tayo dito sa 8, kaya ito yung New Moon.
ito yung Sabat. Oh. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 o Sabat na naman. Oh. Tugma talaga. New moon, ang 8 Sabat, ang 15 Sabat. So ganun po ang pagka mix a mixture of two calendar. Iano natin kung paano sila magka-diferensya. So ito yung new moon, ito yung Sabat 8. Dahil ito walang bilang. Dahil holy day din siya. So ang bilang dito nga dito na. Kaya nga to doon sa ating pinakita, to yung niya, first day of the week. Ito yung 9, first day of the week naman sa second week. Itong 16, ito yung first day. Dito natin nalaman na dito mag-una sila pagkuha ng mga kwel at mga yung tinapay sa ilang, di ba? Sa ating previous nga study. 16 ang first day, 17 second day sa pagpahakot nila ng 18 pang third day, 19 fourth day, 20 pang fifth day, 21 pang sixth day, 22 nagsabat sila doon. So very clear, klaro mismo na ang mga sabat ay 22. Dito sila nag-first sabat sa buong buhay ng mga children of Israel. Dito sila pinapa-first sabat. Dahil sabi ni Father, tingnan ko kung sundin ba nila ang aking sabat. O tingnan mo, sinabi niya, aking sabat. If they will follow my instruction. So ito yung instruction sa kanyang sabat, sa kanyang kalendar. Di natin pwedeng makontra kay nagbigay na nga siya ng instruction. Sige, so anuhin mo, dito ka sa kanila, lumayo ka. Dahil dito ka sa kalendaryo nga gawa ni Julius Caesar sa pamamagitan ng advice ni Susidin nga kanyang astrologer. Oo, ang sa kanya Adar pala, ang kanyang 12th month. Ito first month na to, nakabatsiwa na, hindi nagtugma dahil first month of the year na to, si January. Pangalan to ng Diyos-Diyusan, si Jano niyang Diyos-Diyusan ni Julius Caesar ay dalawang mukha. Nakaharap ang isa sa likod, ang isa nakaharap sa unahan. So, January, meaning a month dedicated to his gods, Jano. Oh, Jano. Yan yun, Jano. Wari. Oh. Itong Adar yun ang 12th month. Sa kanila, first month of the year. So, nakakaiba. Hindi magkamatch. Parang magkalaban itong dalawa. So, dito na nga sa 24, yung pinapaunang pagpasabat nila. Okay. So, nalaman natin nga ganito pala ang kay Father kung i-match na natin dito. Okay. Mag-ano tayo ng iba pang mga ebidensya. Ganon din yan, patuloy sa next month. Ganon din, hanapin lang yung new moon. O, dito tayo sa February. Ang new moon sa February ang sabi, February 1. O, dito. So, dito yung kay Father. O, 1, February 1. February 1 din sa kay Father. Pareho. 2 din. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, o 15, Sabat na naman. May mga ekes, new moon, 8, Sabat. Ito naman ay 15, Sabat na naman. 22, Sabat na naman. Pag sunod, dito na sa 29, Sabat. Dito sa March, ang new moon sabi, new moon talaga mag-umpisa palagi yung March 3. So dito. So 30. Itong dito sa Abib. Ito yung first month of the year. Abib. New Year. Ito yung New Year. Itong February 1, halos makachamba ang Chinese. Dahil sa kanila, ang New Year nila ay dito sa February. Yan ang kanilang season. So halos makachamba January ay February 1, dito yung new moon. So ito yung New Year. Sa kay Father nga, Abib ang pangalan sa first month of the year is Abib. Abib 14, ito yung Passover. Abib 14 umalis sila doon sa
Egypt. So ito yung Passover. Kaya nga Passover, look at that. So tugma, hindi ka maligaw. Hindi tulad nila nga sa kanila dito pa sa Marso, di ba? Na, kuan nga siguro ang Good Friday nila, Ang Good Friday nila, Abril na, Tingnan mo, lumayo na. Samantalang Abib 14 yun, yun ang kakaiba nga. Kung di mo malaman ang kalendaryo ni Father, pwede kang iligaw. Mawala na yung tunay nga kaarawan ng Passover dahil sa kanila, dito pa sa Biyernes Santo sa Abril, Siba na, pangatlo na nga buwan sa kay Father nga kalendar, Siba na. Samantalang sa kanila sa April na, pangapat na. Dito pa yung Good Friday nila, at saka yung Holy Thursday. Pero di na. Dahil dito sa 9, Pentecost na, Siba 9, Pentecost na. A day after the Sabbath, a morrow after the Sabbath, ito na yung Pentecost. So, di mo kamatch, hindi mo mahanap ang kalooban ni Father. Hindi mo mahanap ang kapistahan ni Father sa Gregorian calendar. Mahanap lang siya sa kanyang kalendar. Tingnan mo. Tunay lang, ito na talaga ay tuklasan na. Tuklas na, discover na ngayon. So ito ay Abib. February is Abib. New Year. Nakachamba ang Chinese. Okay. Ito yung Abib 14. Abib 1, New Moon. Abib 8, Sabat. Abib 15, Sabat. Abib 22, Sabat. O nagkapariho ng ng numbering kay 1 din ang kaniyang pag-umpisa. So ito yung New Moon, ito yung Sabat, ito yung Sabat, ito yung Sabat. Ito yung Passover, ang Passover nag-umpisa sa Abib 14. Ang sa kanila, ulitin natin, dito pa sa April. April pa daw. So tsamba-tsamba dahil hindi nga nila natuklas kung Sa sunod na taon na naman yan, ibalikin sa March. Yung kanilang yung kanilang Biyernes Santo. Dahil kailan pinatay ang Bisaya? Sa Passover yun pinatay. Di ba nag-Passover pa ang kaniyang mga apostoles at saka siya? Kumain pa sila ng lamb nga kinatay nila ng kaniyang mga disipulos. Yun. Dito, Abib 14 nga pinatay. O ang sa kanilang Biyernes Santo, doon pa sa dito sa February pala sana, February 14, pero sa kanila doon pa sa March. So ligaw. Pasaway. Pangligaw. Naligaw na ang mga mundo. So mahirap. Ako hindi nanira. Pinatuklas ko lang ang katotohanan. So ako, natuwa ako na talagang sa kabaitan, sa kabutihang kalooban ni Father. Na isabi rin niya, na ipaturo din niya, na ipadiskubre din niya ang katotohanan tungkol sa kanyang mga doktrina, sa kanyang kalendaryo, sa kanyang mga kapistahan, yun pala ay doctrine at saka beliefs na practices sa Kingdom of Heaven. O bakit na tayo pa sa mga iba? Kung gusto ka kay Father, ang mga tao ba ngayon yung mga guro, makabigay ba ng Kingdom of Heaven? Makabigay ba sila ng buhay na walang hanggan? Ako hinanap ko talaga si Father. Gusto ko nga siya ang aking guro. Gusto ko nga siya ang aking teacher. At ito na nga tinuro sa atin. Nga dito pala sa January, dito na yung ng New Moon. Dito yung Sabat, dito yung mga Sabat. Ganun ang bilang sa kaniyang kalendaryo. Upang matuntun yung mga doctrines and beliefs and practices sa kingdom. Papuntang kingdom tayo. Kung wala ka sa kingdom, saan ka napapupulutin? Dalawa lang ang mapuntahan. Sa kasamaan at sa kabutihan. Ngayon, masama ang nangyari sa mundo kaya nandito tayo sa pandemya. Pero hindi yan magtagal. Dahil may pupuntahan nga tayo, may pupuntahan ang mundo. Mawala, lilipas din yan. Yung mga lockdown. Ito ng mga maaring ito ay parusa sa atin dahil hindi natin natuntun nga i-build pala yung kingdom. Hindi natin natuntun nga yung kanyang mga kapistahan, yung kanyang Sabat.
So, pwedeng parusa, kasalanan na natin yon. Pwedeng parusa sa atin itong pandemya, itong COVID. Ginamit din yung mga tao nga gustong pumatay ng nagbawas daw ng population ng mundo kay puno na tayo. So, pinaalaw niya dahil hindi, kung nagawa ang kingdom, kung nagawa ang templo at titira si Father, may COVID pa. Isipin nyo, kung kingdom of heaven na may mga sakuna pa, may mga bagyo pa, may mga tsunami pa, may mga sakit pa, may mga mamatay pa. Wala na po kung magawa natin. Yun yung mga benefits. Kung magawa natin ang temple, nga tirahan niya, kung magawa natin ang city, nga para mag-umpisa ang kingdom of heaven, wala nang ganitong sakuna. Buhay, na tayo, buhay maligaya, nga mag-umpisan ang buhay na walang hanggan. Kaya doon kasi mag-umpisa, kung nag-umpisa ng kingdom of heaven, doon gagastusin ang eternal life. Yung hindi na mamatay, wala ng sorrow, wala ng kamatayan, wala ng sakit. There will be no pain, there will be no sorrows. Death is swallowed up in victory. Di ba sinabi nga, death, O death, where is thy sting? Death is swallowed up in victory. Wala na. Basta nandyan na si Father, nandyan ang templo, nakatira na si Father, magbaha na ng water of life, the river of life, nga papunta sa Dead Sea. Iano natin ang mga ebidensya, basahin natin sa Google, yung bakit na magkaano ang Dead Sea, bakit mabuhay. Yun pala ang sinabi nga, wala na. I saw the new heaven and the new earth. Ito yung city, sabi ni John. And there was no more sea. Yun palang sea yun ay hindi Pacific Ocean, hindi Indian Ocean, hindi Black Sea, hindi Mediterranean Sea. Kung hindi pala yun ang Dead Sea. Kaya yun pala ang New Heaven and New Earth, malapit sa Dead Sea. It is between the Dead Sea and Gaza Strip. It is between the Hebron and Beersheba. Yun pala ang sabi nga, there was no more sea. Dahil ang Dead Sea ay magiging tabang, magiging alive na siya. Magkaroon ng isda tulad sa Mediterranean Sea. Sa ating unang vlog, na-explain ko na yon. So parang ito ay mga ebidensya na lang. Basahin natin mamaya pagkatapos itong kalendar. So nalaman natin itong kalendar niya. Ngayon pala ay Adar, 12th month of the year, for January na sa kanya. Dahil una nga, 11 days difference nga. So ito na. Naligaw na ang kung dito ka talaga, di mo mahanap. Kay binilangan ka ng ganun. Na hindi naman pala. Tingnan mo, nag-umpisa ba siya sa new moon? Wala. Kaysa 3 pa ang new moon. Dito yung umpisa sa kay Father. So maliwanag na po ha, na aking na-explain nga matuntun. I-review lang ninyo, mga kasama, mga matalino. Di ko kayo binula ha. Dahil ito, di nalaman ng mundo. Di nalaman mo na ngayon. So isa ulo mo to, ipamuhay mo to. Ako ipamuhay ko to, bakit? Pag masunod ko to, din nasunod ko ang kanyang sabat. Number 1 pa naman yan nga, alitontonen, number 1 nga gagawin, doctrina, belief, practice, doon sa kingdom of heaven. Okay, pakita ko sa inyo nga, new moon lang pala magsamba, at sabat. Yun lang pala ang samba sa third temple. Yun ang pagsamba doon sa new heaven and the new earth. Ating basahin yun, ha? Mag-google tayo. Okay. Pasensyahan natin nga magpunta tayo sa isang cellphone, ha? Okay. Google. Hanapin natin yung Sabat lang pala ang Isaiah chapter 66. Isaiah. Research tayo. Chapter 66. Verses 22 to 23. Sandali ha. Kaya mag-research na tayo. Okay, tingnan natin kung lalabas. Nga Sabat lang pala siya masamba. Ito na po, New Heaven, New Earth na to, ha? Okay. Salamat na bumukas. Okay. Ayun. Sa 20 to, ito na yun, ha? Ang practices doon sa New Heaven and New Earth na
sinabi ko nga new moon lang at saka Sabat masamba ang ating Panginoon. Okay. Sabi niya, siya ay talagang siya ang nagsalita nito. As the new heaven and the new earth, ito na yung city, that I will make, will endure before me, declares the YSWH, so your name and descendants, mag-asawa doon, may descendant ka pala doon, endure. From one new moon, look, hindi ako nagturo ng aking doktrina ha. Ito doktrina na ng New Heaven and New Earth. Binasa na nga natin, As the New Heaven and the New Earth. Ito ay doon na talaga nga practices, doon nga doktrina ha. Okay. Mabuti na yung tumbukan na kung ano ang katotohanan, hindi na tayo paligoy-ligoy. Okay. Ang sabi niya, for one new moon to another, and from one Sabbath, look, new moon at Sabbath, to another, all mankind. O kung kasali ka, kung di ka kasali, di doon ka sa kabila, sa kadiliman, basahin natin doon mamaya kung saan ka mapunta, kay dalawa na puntahan dito, New Haven at saka yung isa. Baka Lake of Fire yun, tingnan natin ngayon. From one new moon to another, and from one Sabbath to another, all mankind nga nangaligtas, yung nandoon kasali sa Kingdom of Heaven, will come and bow down before me. Magsamba, bow down pala. Sa atin, tayo-tayo lang, sayaw-sayaw. Kakaiba nga talaga. Kakaiba talaga ang buhay na walang hanggan, All mankind will come and bow down before me, says the YHWH. Look, Sabat, doon sa New Heaven and New Earth, sa Kingdom of Heaven, sinasamba siya. Hindi siya disturb sa ibang mga araw. Tayo, samba bukas, samba mamaya, ang yabang natin. Ewan ko kung narinig niya, nag-iba pa ng mga araw ng pagsamba natin. Hindi new moon, hindi Sabat. Hindi natin sinundan siya. Gumawa tayo ng mga atin. Ang kapal ng mga mukha natin. Sorry. Totoo naman kasi. Oo, kahit masama na nga salita yun. Pero totoo naman kasi. Ba't gumawa tayo ng dinayuan nga natin siya, iniwanan natin siya. Ngayon, babalik tayo sa kanya. As the new heavens and the new earth, I will endure before me, declares the YSWH. And from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all mankind. Ngayon gusto ko tingnan kung wala ka dito, kung hindi ka nagsamba sa new moon, kay sinuway na nga natin to kung saan ka pupulutin. Kaya di ka nagasabat, kaya di mo rin alang sabat. Akala mo linggo sabado anong mga araw. Yun ang maling akala. Marami talagang mapahamak sa maling akala. So ngayon walang akalahan na. Tinumbok na kung ano ba talaga ang doktrina, ano ang practices sa Kingdom of Heaven, lalo na sa New Heaven and the New Earth. Ito, as the new heavens and the new earth. Ito na yung gagawin, di pa nagawa. Pero ito yung mga kanyang mga alituntunin, nga yun pala ang kanyang doktrina, yun ang pagsamba natin doon. New moon at saka Sabat. Okay. 28 minutes, sige, dagdag pa tayo. Mag-Google pa tayo. Tingnan natin kung wala ka dito, saan ka pupulutin. Balik tayo sa Google. Ano natin ang 60, ano natin ang 24. Para malaman kung saan pulutin nung hindi nagasabat, hindi nag-new moon. Okay. Tingnan natin yung wala doon sa Sabat, wala sa new moon, Tingnan natin para matuklas na talaga ang katotohanan. For us, the new heavens and the new earth, which I will make, ang magagawa sa bakod ng new heaven, mga pariner, I will make, sila ang plano, tayo yung magtrabaho. Yan. Shall remain before me, said the YSWH, so your seed. Nagnganak ka doon, may maanak ka, kay nag-asawa ka, nagabahay ka, nag-farming ka, naglambat ka doon sa didse. Your name shall remain. Ay, wow. Salamat, marimin ng matunog. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come
to worship before me, sit the YHWH. And ito na yung kung wala ka doon sa New Heaven, New Earth, hindi ka nag-New Moon, hindi ka nagsamba sa New Moon, hindi ka nagsamba sa Kanya sa Sabat, and they shall go forth. So lalabas tayo doon sa pintuan. And look upon the carcasses. Ito na yung mga parang bangkay, pero buhay ito ha. Mga carcasses of the men that have transgressed against me. O hindi nagsabat, hindi nagyumon, kung ano-ano na ang mga doktrina. Kay linlangin kasi tayo, nalinlang sa mga tao nga guro. Ito, si Father ng guro nito ha. Kaya nga ayaw ko ng taong guro. Hinanap ko si Father, ang tagal kong hinanap, 64 years. Naghanap ako sa kanya, natuntun ko rin siya. Kaya sabi niya ko, hanapin mo ako kaya ako masumpungan. Kung hanapin mo ako magpakita sa iyo. Ay salamat na sumpungan natin yung kanyang turo, yung kanyang aral. Dinalapat niya ako doon sa New Heaven and New Earth nga site, nga doon ipagawa natin. Maniwala kayo mga kapatid. So, ang nag-transgress niya, hindi nag-newmon, hindi nagsabat, hindi nag-burnt offering, pinalitan ng pangalan niya, hindi nanghawak sa kanyang mga commandments, laws and commandments, yun pala ang panggobyerno doon sa Kingdom of Heaven, yung mga Ten Commandments, yung mga moral law at saka yun pala ang panggobyerno, yun din pala ang practices, ang doctrines doon. So saan? Ang nagasuway. Ito yung sinabi ko sa inyo nga ang mga napunta sa lake of fire, yung impyerno, ay ang mga lules, hindi sumusunod sa batas ni Father. Kaya nagagrasya daw sila, di rin naintindihan ang grasya. O ito na yon. Dear worms, uurin ka pala doon. Kaya hindi ka nag-newmon, hindi ka nagsabat, hindi ka nag-burnt offering, hindi ka nag-sacrifice. Kaya pinalitan na, kay sabi ng inyong guro, wala na. Dito pala, kay yun din ang gagawin, yun ang mga practices. Their worms shall not die, o inuod, di pa mamatay yung mga uod nga malalaki doon sa inyong apoy. Neither shall the fire, ito yung apoy ng impyerno, be quenched, they shall be abhorrent unto all flesh. Ay, nakakasuka daw kayo, nakakadiri, kay sunog yung mga katawan, mga sugat pa dahil sa kinain ng uod. Nga hindi mamatay yung uod, fireproof ng mga uod. At ang apoy nagatuloy forever. So dito ka mapunta kay ikaw ay transgressor. Nagsalangsang ka, hindi ka masunurin kay tigas ulo natin. Nalinlang tayo sa ating mga guro. Totoo naman So dapat si Father ang guro. Yung mga guro mo, makabigay ba ng New Heaven and New Earth? Makabigay ba ng buhay na walang hanggan? Makabigay ba sa iyo sa Kingdom of Heaven? Dapat nang bago na tayo ngayon. Ako, salamat, binago talaga. Ako may kasalanan din, kay ganun din. Superintendent ako sa mga reliyon ng mundo noong araw. Tinanggal niya ako. Sana naman niya, stop building churches. Go to the mountain and I will teach you. Ay, pumunta talaga ako ng bundok ng Benguet. Ang tagal ko nag-aermitanyo doon. 31 years hanggang na tinuro ni Father. Nagpakita siya. Nagpakita yung anak. Pinuntahan niya ako. Nung kinagat ako ng ahas, mamatay na sana ako, pumunta ang Misaya. At parang wala lang yung kamandag na mamatay na sana ako noon. Pagpalain si Father na nagaligtas sa akin. For us, the new heavens and the new earth, I will make, na tayo ang naggawa sa mga bakod at sa mga lansangan, shall remain on your seed. And from one new moon, it shall come to pass from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, says the YHWH. And they that shall go forth, tingnan natin yung 12 gates naman yun, labas tayo doon sa gates. And look upon the carcasses, yung mga bangkay, parang bangkay na kasi yung mga buhay pa sila sa impyerno, sa lake of fire. The carcasses of men that have transgressed, yan, mga transgressor daw tayo, mahirap mapunta dito. Against me, their worm shall not die, their fire shall not be quenched. They shall be abhorrent of all flesh. Nakakasuka, nakakadiri. So dito na lang kay naka 34 minutes na tayo. So pagpalain sana tayo. Sana mabago tayo sa mga messages na to.
Kung magsamba na kayo, o dito, i-play ninyo to para magiging may nag-preach sa inyo nga. Si Father na yung nag-preach. I-dinab ko na lang para marinig natin dahil nakasulot na yung kanyang mga sinabi. So pagpalain tayong lahat. Lilipat na tayo kay Father. Huwag ka nang maniwala sa mga turo ng tao. Ito si Father ang ating guro. Oo, kailangan natin babalik na tayo sa kanya. Salamat, pagpalain. Okay, bye-bye.